Blessed are those who die in the Lord. Let them rest from their labors, for their good deeds go with them. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him up on the last day." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. November 2 is All Souls Day, and it falls on a Sunday. And the liturgy we're using today is a Requiem Mass. Ito yung misa sa patay. At pagpatay, hindi naman ngumingiti ang mga tao. That's why you notice that in our Mass today, since this is the Mass for the dead, there will be no Gloria and there is no Credo. Pero napansin ko, sa Pilipinas, kakaibang misa ng patay. May picture taking pa sa harapan ng kabaong, di ba? Kaya siguro, pwede naman tayong pumalakpak ng malakas para sa ating Diyos. Palapakan natin si Lord. There are three important things, maybe triplet, that I would like to share to all of you. 3 sets of 3. Sabi ng kuya ko, habaan mo ang homily. Sabi sa akin, maiiksian ka pa pala, Monsignor, sa homily ko, ha? So the first set is Caritas, Humilitas, and Fides. Could you please say it? Caritas, Humilitas, and Fides. And how do we understand the word Caritas? Siguro naman, kilala natin yung Caritas Manila. Pag may mga sakuna, tumutulong. At kayo rin ay tumutulong. Yung tulong na ibinibigay ninyo, yun din yung tulong na ibinibigay natin sa iba. Masaya bang tumulong? Yes or no? Araw-araw, hingian kayo ng tulong, masaya pa rin ba? Yes or no? Oy, mahina na. No? Sasabihin mo, wala na bang iba? Ako na lang. Huh? May mga kaibigan tayo na sabihin natin, walang ibang malapitan kung di tayo. Araw-araw, tumatawag, baka pwede namang makahiram, di ba? Siguro first 2-3 times, then you will say, okay. At on the 4th time, sasabihin mo, wala ka na bang ibang kilala? No? That's human nature. But you know, remembering Caritas, remembering the love we have is not the love that we own. That's the love that God gives to us. And that's the same love we share to one another.
Amen? Kung alam mo na ang itinutulong mo ay hindi naman talaga galing sa'yo. Yung itinutulong mo ay tulong ng Diyos sa'yo. Hindi mo yan ipagkakait para sa iba. Amen? Amen. Naglalakad ako kahapon papuntang San Roque. May nakasabi akong isang matanda, no? Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, nagmamadali ako kasi yung kaibigan ko, pinahiram ako ng pera, gabing-gabi na. Sabi niya. Sabi ko, bakit naghiram ka ng pera? Sabi niya, alam mo naman yung November 1, November 2, pagkakataon ito para kumita. Sabi nila, no? Sabi, para man may kita naman kami kahit papaano. Pinahiram daw siya na pambili ng bulaklak. Tapos sabi ko, kumusta naman? Yun nga, sir, hindi ko alam kung mauubos yung bulaklak. Sana maubos naman para meron naman kaming kita sa araw na ito. Tapos sabi niya pa, yung asawa kong may kapansanan, iniwan ko doon sa kabilang tulay. Sabi ko sa kanya, doon ka, magtinda ka rin ng sigarilyo. Sabi niya, para kumita tayo. You know, a lot of people, we may not be aware, a lot of people are going through difficult times just for them to earn a daily living. Huh? May mga kasama ko naglalakad. Yung isa kinindatan ko sa bigyan mo. Inabutan siya. Pagkatapos tuwang-tuwa yung babae. Huh? I hope Caritas reminds us that anything that we have does not belong to us. Anything that you have belongs to God. And it belongs to God, then we should not hesitate to share it to others. And that's also the purpose why we are celebrating the funeral mass. We are praying for our beloved dead, those who have gone ahead of us. They have gone ahead of us. And our prayers means a lot for them. May mga kakilala ko nagkikwento sa akin. Yung nanay ko nagkwento na pag-uwi namin. Napanaginipan niya daw ang dalawang pinsan niya. Tinanong daw niya, kumusta kayo? Sabi daw sa kanya, Ne, ang tawag sa kanya, Ne, masaya dito sa lugar namin. Masaya daw, nakangiti yung dalawang magkapatid. Tapos the following day naman daw, napanaginipan niya, yung kapatid niya, yung sinundan niya. Mother ko yung bunso. So yung Tia Bilen, yung namatay 2 or 3 years ago, close sila noon. Sabi daw sa kanya, Ne, ang ganda dito. Baka gusto mong pumunta ka na dito. Tapos so nagising daw siya. Nang kwento niya daw niya sa pamangkin niya, sabi, ay, Tia, huwag kang pupunta, huwag kang munang sumama. Now, have you heard stories like that? Yes or no? Uy, have you heard stories like that? Yes or no? Talaga, no? It's a common story. Yung iba naman, yung pinapanaginipan natin, yung naghihingi ng panalangin. No? Did you also have dreams like that? People have gone ahead of us, asking for our prayers? Yes or no? See? So the second after caritas is humilitas. Humilitas means humility. There is no love if there is no humility. Could you please say that? There is no love if there is no humility. Say it. There is no love if there is no humility. Kung tatanungin ko kayo, masaya na ba kayo sa buhay nyo ngayon? Yes or no? Kontentado na ba kayo sa buhay nyo ngayon? Yes or no? Ganito na lang kayo hanggang katapusan ng mundo? Yes or no? Tigilan nyo ako. Let us face it, life on earth is never complete. Life on earth is never perfect. Kung minsan masaya ka, kung minsan malungkot ka, kung minsan maayos ang kasama mo, kung minsan hindi, kung minsan may trabaho ka,
Kung minsan wala kang trabaho, kung minsan okay, kung minsan palpak. Kung minsan malakas ka, kung minsan nagkakasakit ka, kung minsan nakakatulog ka, kung minsan hindi ka nakakatulog. These are all human struggles. Am I correct? Yes or no? Kanina may nag-text sa akin, ipagdasal ko na Sister Josephine. November 6, ooperahan siya. Colon cancer, stage 4. Sabi ko, Lord, madre naman tong. Akala mo doktor, may mga kilala kong doktor. Ang doktor ba nagkakasakit? Yes or no? Grabe, ano? Akala, doktor, hindi magkakasakit yan. These are all human struggles. And all these human struggles would always remind us to be humble. Walang perpekto. What we always aim is progress. We progress every day. We would like that every day becomes a better day for us and for others. Humility ang tawag doon. And the third is fides. Fides means faith. Lahat tayo nagtitiwala kay Lord at yun lamang ang pangahawakan natin. Sino sa inyo ang may mga asawa dito, pumalakpak ng malakas? Dami ha. Dumating na ba sa punto ng buhay nyo na nagsisi kayo? Yes or no? Naniwala ako sa inyo. Sino sa inyo ang may mga anak, pumalakpak ng malakas? Dumating na ba sa punto na nagsisi kayo? Ba't kayo nagkaroon ng anak? Yes or no? Wow. Yung asawa kanina parang dadala pang sagot, ano? Anak, no? Dumating na ba sa punto na nainis kayo sa anak nyo? Yes or no? Dumating na ba sa punto may nakita kayong bata, sabi niya, ay, ang bait ng batang yun, sana ganun yung anak ko. Yes or no? O, pagpalit nyo. That's human imperfection. Sino yung mga walang asawa, pumalakpak ng malakas? Wow, dami ha. Sino sa inyo ang nagbabalak, pumalakpak ng malakas? Hindi pa ako tapos, ha? Nagbabalak na ano? Sino sa mga walang asawa ang nagbabalak magkaroon ng asawa, pumalakpak ng malakas? 3 na lang, ha? Grabe, 3 na lang. Ang dami pumalakpak na walang asawa, yung nagbabalak na mag-asawa, 3 lang. Mukhang na-trauma na sila. Marami silang nakita na hindi kaaya-aya. So it's not also a guarantee that when one has a family, then one is better off compared to those who do not have. Not a guarantee. The only guarantee we have is Jesus. Our faith in Jesus. Amen? Kami, pare. Sino sa inyo ang gusto magpare, pumalakpak ng malakas? Wala. Ay, meron. Talaga ha? Talaga ha? Binubola nyo lang ako ha? Bakit gusto magpare? Masaya ba ang buhay ng pare? Yes or no? Wow. Kala nyo lang yun. Yes, you have struggles. We also have our struggles. Our daily grind. The same thing with us. The only assurance we have is God. Caritas, humilitas, and fides. The next set of 3. Bakit natin pinagdadasal ang mga namatay?
Ang turo ng simbahan upang matulungan ang mga kaluluwa sa purgatorio. May pag November 1, November 2, may nag-uusapan mga katakutan. No? Gabi na. May kasama ko sa bahay, palaging yung bata gusto mo ng gabi ng lagi, maya-maya. Sabi ko, sige, naglalakad ka, may hablot dyan sa'yo. Father! Alam nyo ba, November 1, November 2, ang pinag-uusapan, hindi katakutan, ang pinag-uusapan, kabanalan. Sabi nyo, kabanalan. Lakasan nyo, kabanalan. Imagine, nag-Halloween, mga bata pa. Bata pa, nilalagyan na ng mga sungay, Siguro hindi kinakailan lagyan ng sungay. Sa tigas ng ulo ng mga bata ngayon, meron nang nakalagay dyan. Uy, pwede ba mga magulang, turuan natin sila ng kabanalan, hindi yung katakutan? Ang mga kaluluwang kailangang malinis muna bago makapasok sa langit. Ang bawat gawa ay susubukin sa apoy. May nagtanong, gaano daw kainit sa purgatorio? Sobrang init. Hindi pwedeng lumabas at humarap sa Diyos na hindi malinis. Pero at least, alam mo, nag-aantay ka na lang ng panalangin, dasal, at awa ng Diyos. At makakaharap mo siya. Mas okay yun kaysa impyerno. Sabi ni San Juan Maria Vianney, kung alam lang natin kung gaano kahalaga ang ating mga panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio, hindi natin sila kailanman kalilimutan. If only we knew how important it is to pray for all our beloved dead and how necessary is our prayer, then we would not forget to pray for them. Amen? Pinagdasal nyo ba? Yes or no? Yeah. Sinulat nyo ba? Yes or no? Sama nyo na ang pangalan ninyo. Para may practice nang nangyayari, no? Practice, no? Pangalawa, bakit natin to ginagawa? Bilang tanda ng pagmamahal at pagkakaisa sa komunyon ng mga banal. Ang simbahan ay binubuo ng 3 grupo. Simbahan sa langit, ito yung mga santo. Ito yung pinagdiriwang natin kahapon. Misa para sa mga banal. Kahapon yon. Sabihin nyo, banal. Sabihin nyo, lakasan nyo sa inyo, banal. Harapin ang katabi. Sabihin nyo, ikaw, hindi. Hindi, no? Kitang-kita ko, yung kabanalan, no? Kaninang umaga, tuwang-tuwa ako, may nakita akong nanay. Siguro, the mother is 75, yung inaalaga niyang special child na anak, mga 50 plus. Sabi ko, nanay, anak niyo po, opo, father. Kayo po nag-aalaga, opo, father. Wow! The love of the mother reflects the love of God. Wow! Very authentic love. Kaya nga, araw-araw, yun ang ating ginagawa. Yun ang ating pinagtutuunan ng pansin. Gusto natin maging banal. Kaya I always tell people the best thing to do is, every day, huwag matutulog pag wala kang ginawang kabutihan. Please, every day, we should do that. Pangalawang grupo na sa simbahan, simbahan sa lupa, militant church. Tayo to, buhay pa tayo. Tayo ay patuloy na nakikibaka. Dahil buhay tayo, marami tayong pwedeng magawa. Yung pangatlo, simbahan sa purgatorio, the suffering church. Ito yung mga kaluluwang
kinakailangan pang linisin. At sa palagay ko, lahat tayo, kailangan tayong linisin. Pag tayo ay namatay, ipagdasal natin, Lord, sana man lang sa purgatorio po kami mapunta. No? Kapag tayo ay nananalangin para sa mga yumao, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Ang ating pananampalataya sa komunyon ng mga banal na ang lahat ng bahagi ng simbahan ay nagkakaisa sa pag-ibig ni Kristo. And that's the reason why every month of November, all masses for the month of November, we offer it for the faithful departed sa buong buwan ng Nobyembre. Tama ako, Monsignor? In all churches, the month of November will always be, all masses will be offered for the souls, for the poor souls in purgatory. Sino sa inyo ang nagbisita sa sementeryo, pumalakpak ng malakas? Sino sa inyo ang nag-ayos? Inayos yung sementeryo, pumalakpak ng malakas. At least alam nyo na kung saan kayo pupunta. No? Sabi, biro-biroan, araw-araw ay practice. No? Araw-araw yung ginagawa natin, mga practice ito. Pag natutulog ka, practice yan. Pag nagpunta ka sa sementeryo, practice yan. No? Lahat yun, practice. No? After a while, then we used to it, we get used to it, and then it becomes part of our life. No? It becomes part of our life. Ngayong umaga rin, sa CRIP, nag-bless ako. Marami pang mga bakante. No? Yung mga kasama ko, sabi ko, pili na kayo kung saan nyo gusto dyan. No? No? But for us, we believe in Jesus. We know that we will not remain dead. Jesus will bring back our life. Jesus will give us life that never ends. And we call it eternal life. Amen? So una, upang matulungan ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pangalawa, bilang tanda ng pagmamahal at pagkakaisa sa komunyon ng mga banal. Pangatlo, upang ipahayag ang ating pananampalataya sa awa at katarungan ng Diyos. Tandaan natin, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang Diyos ay parehong makatarungan at maawain. Mapapalad ang mga mabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Sa ating pagdarasal, ipinapagkatiwala natin ang ating mga mahal sa buhay sa Kanyang awa at pag-ibig. Ito ay tanda ng ating pag-asa sa buhay na walang hanggan at sa muling pagkabuhay. That's the second set. The last set is, alam nyo, merong isang libro akong nabasa. Ito palaging, pag ako'y nagmimisa sa patay, I always share this to them. Yung pamagat ng libro, Heaven is Real. May namatay, isang doktor, di pala namatay, na coma siya. Nagkaroon ng brain infection, blah, 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 and the rest. He was in coma for several days. And during that period, sabi niya, naglakbay daw yung kanyang kaluluwa. Sabi niya, he was walking on a place, a big place, a beautiful place, a well-lighted place with many colors. And as he walked, he was met by a beautiful lady. Hindi niya pinangalanan, hindi sinabi kung sino yung babae niya. Sabi niya, I was met by a beautiful lady. And face to face with that lady, sabi sa kanya, you are loved and cherished forever. Sabi niyo nga, you are loved and cherished forever. Say it.
Sabi niyo sa katabi niya, you are loved and cherished forever. Sabi niyo. Tapos lakad pa siya ng lakad. Yung nilalakaran niya, parang walang katapusan. Tapos suminto naman daw yung babaeng napakaganda. At hinarap naman siya. Sabi sa kanya, you have nothing to fear. Wow. Sabi niya sa katabi niya, you have nothing to fear. Ulitin niya, sabi niya sa katabi niya, you have many things to fear. Tayo, daming kinakatakutan talaga, no? Pagkatapos, finally, lakad naman silang lakad. Huminto naman yung babae. Sabi sa kanya, you can do no wrong. Sabi niyo nga, you can do no wrong. Sabi niyo. Pagkatapos nun, nagising daw siya. And after he awoke from days of coma, he promised that he will share that story to many people. And the fruit is the book, Heaven is Real. My brothers and sisters, today, as we celebrate this Mass, this funeral Mass for our faithful departed, we don't forget Caritas. We don't forget Humilitas. We don't forget Fides. We remember our faithful departed as a sign of our love and communion with them. And this is our faith. Faith in a God who is merciful and just. Today, we are all invited to focus on our destination, which is heaven, because we are loved and cherished forever. We have nothing to fear, and we can do no wrong. Amen.